Hindi mo tatagal. Malalaman ng mga problema, ng struggles, ng obstacles. So, kailangan tingnan natin. Yung donut, hindi lang ho yung butas sa donut. Let's count our blessings. At saka, pili ho tayo ng kaibigan natin. Huwag ho yung mga kaibigan na dadalhin ka sa bisyo. Learn to say no. Okay. Tapos pag maganda yung nakikita mong ginagawa ng isang tao, di gayahin mo. Para maging ganun ka rin. Okay. Kailangan meron tayong role model. Tapos, eto pa isa. Importante. Di yung hugot, maglagay ka ng hugot line sa Facebook wall mo. Bakit kailangan yung hugot line? Bakit siya importante? Kasi pag nasaktan ka, i-express mo. Wag mong kimkimin. Wag mong palaguin. Kasi kakainin ka niyan. Tama. Bakit may mga taong bigla na lang umaakyat ng building? Yeah. Bakit may mga taong bigla na lang ng hostage? Bakit may mga taong konting bagay lang, galit na parang kakain ng tao? Kasi wala silang hugot line. Lahat kinikim-kim. Okay. Sinasavor nila yung negative. Lugar na yung positive. Ayan. At ang pinaka pururok nito yung pangalawang punto na sinabi ni Kat sa kanyang libro. Love yourself. Napakahirap, no? You learn to love others even though you never learn to love yourself. Oo, kasi ang nangyayari kasi nagiging superficial yung pagmamahal natin kapag hindi natin nabigyan ng solusyon yung problema natin noong bata pa tayo. Lalo na yung mga galing nga sa broken family. Yun, kasi meron silang hindi naiayos sa kanilang sarili. So yung dun sa akin yung sa love yourself, sabi nga, uunahin ko muna yung pagkilala sa sarili. Yes. Tapos sabi nga nila, you cannot give what you do not have. Yes. Kailangan unahin mo muna ang sarili mo. Katulad nga po dun sa sinabi dun sa second greatest commandment natin, yung love your neighbor as you love yourself. So dapat mahalin mo yung sarili mo para makapagbigay ka rin sa iba at para maging genuine, maging totoo talaga yung iyong pagmamahal. At tanong lahat ng kabataan natin ngayon, paano ko matututunang mahalin ang sarili ko kung ang mga nakapaligid sa akin ay hindi marunong magmahal? O yun. Kasi unang-una nga yun, hinahanap natin to sa ating mga magulang, di ba? Dahil sila yung tinatawag natin mga first neighbors natin. Pero hindi naman natin talaga kailangang hanapin dahil meron, unang-una yung kung sino man po yung kasama natin sa bahay, kung sino man po yung nag-aalaga sa atin, kung sino man po yung tunay na nagmamahal sa atin, doon po tayo mag-focus doon. Dahil yun po yung magiging foundation natin Pangalawa, at ito pinakamahalaga sa lahat, yung pagmamahal ng Diyos. Kasi katulad nito, yung meron akong binasa dun sa paborito kong salmo, yung Psalm 139. Babahagi ko lang yung sabi dito, you formed my inmost being, you knit me in my mother's womb. I praise you, so wonderfully you made me. Wonderful are your works. My very self you knew, my bones were not hidden from you when I was being made in secret, fashioned as in the depths of the earth. Parang dito pinapakita na ang Diyos tunay tayong minamahal kasi nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina. Nakita niya na tayo, minahal niya na tayo, at binuo niya tayo na maganda tayo at isang mabuting tao. Kaya nga, sa puntong yun, masasabi kong lumalago din yung ating relasyon sa Diyos kapag nakikilala natin. Simula nga sa sarili hanggang sa makilala natin na ang Diyos pala ay tunay na nagmamahal sa atin at ganun din yung mga taong nasa paligid natin na tinatawag nating pamilya. Amen. And yung third is discover and nurture your talents. Ito, nabanggit niya ito kanina ni Miss Marilyn. At lalo na yung lilipat tayo dun sa pang-apat na be open about your family background. Yun nga, kasi yung naging karanasan ko, masyado akong tahimik, hindi nga ako tumataas ng kamay sa klase nung elementary ako, nung high school ako. Sabi nga nila, hindi nga daw ako makabasag pinggan kasi tahimik lang ako sa isang sulok, hindi ako
hindi ako active sa klase. Ah. Ayun, dahil mababa yung tingin ko sa sarili ko, wala akong kakayanan. Yun ang tingin ko. Pero hindi ko nakikita yung kakayahan ko. Dito sa be open about your family background kasi sinasabi natin na parang hindi magandang sabihin yung galing ka sa broken family. Yes. Pero pag nasa sa tao yan na kailangan maging bukas tayo. Unang-una maging bukas tayo sa ating sarili, maging bukas tayo sa Diyos. Sabi nga nila kahit magalit tayo sa Diyos, pwede eh. Kasi doon nagsisimula yung magandang relasyon natin, hindi lamang sa tao kundi sa Diyos. Humanap tayo, pwedeng hindi naman yung nanay at tatay natin na alam natin nakasakit sa atin o masasabi natin hindi nagmamahal sa atin. Humanap tayo ng taong nakakaintindi sa atin o pwedeng makakatulad din natin na mas makakaunawa sa atin. Halimbawa, meron tayong mga religious organizations na tumutulong at nakikinig sila sa mga kwento mo, sa mga sarili mong kwento. Ayan. Involve yourselves with the many religious organizations in the church, no? Para makalimutan mo, mapakinggan mo pa yung karanasan ng iba. Ayan, at yung pang 1, 2, 3, 4, 5, yung pang 5 is love your family. Yes. Ayun, nabanggit ko na rin yung kanina, yung love your family na sabi ko nga, yung definition ko ng family ay hindi lang naman yung nanay, tatay, yung mga anak, kundi kung sino man po yung kasama natin na nag-aalaga sa atin, pwedeng lola at lolo, pwedeng tito, tita, o kahit hindi po natin kadugo, ay pamilya po natin dahil ito yung mga unang nagmahal sa atin at nag-alaga sa atin. So, kung ano man yung meron tayo, dun tayo magsimula dahil yun yung magiging foundation natin. At napakaganda na, no? To love your family, no? Kung mahal mo ang pamilya mo, you will also learn to love yourself and you will discover a lot of things. At yung forgive your father and your mother, alam natin, no? We are really wounded, no? If we are belonging to a broken family, and yet it is not easy to forgive. Totoo po. Most importantly, it is not easy to forget. Totoo po. Sa kaso ko na yun nga iniwan ng tatay, napakahirap pong magpatawad sa aking ama, ganun din po sa aking ina na kasi nung 12 years old ako, nag-asawa siyang muli eh. At hindi ko nga yun nga, katulad ng ibinahagi ko kanina, hindi ko nga naranasan yung pagmamahal na sana ay nakita ko sa kanya pero hindi ko nga nakita. Yung sa tatay ko, bali, ang sabi sa akin nung nasa loob ako, nasa kumbento ako, ay subukan kong i-reach out siya. Kasi yung tatay ko ay nasa abroad. Hindi ko rin naman alam kung ano yung address niya at hindi rin naman binibigay sa akin. Pero sinubukan kong sulatan yata siya pero hindi yata nakarating o baka hindi ko alam kung nakarating at hindi siya nag-reply. Basta hindi na po siya nag-reply. Pero nung isinare ko po dyan, yung 25 years old ako, minsan umuwi siya galing sa States. Nung nakita ko siya, bali, hindi pa po ako nakakapasok sa kumbento noon. Naisip ko na makita ko lamang yung tatay ko, pwede na akong mamatay. Kasi gusto ko na nga siya talagang makita. Kahit sa loob ko, may galit akong nararamdaman para sa kanya. Pero nung nakita ko siya, hindi galit yung gusto kong sabihin sa kanya. Parang gusto ko na lang i-cherish, gusto ko na lang i-savor yung presence niya. Kahit nang hindi siya humingi ng tawad sa akin, nagpapaliwanag siya tungkol sa nanay ko, kung ano nangyari sa kanila. Pero pinapakinggan ko lang yun. Tapos, yung pananaw ko kasi life is short eh. Kaya inisip ko na lang ay okay na rin yung in-acknowledge na lang niya ako bilang isang anak. At yun, nagpapasalamat ako na nakita ko siya. Nung yun yung 25 years old ako. Yes, and you're very lucky. And, ayun. Kasi nakita mo pa yung tatay nakita mo. ko yung tatay ko. My mother, you know, yung aking nanay, siya ay pareho sila inabando ng lolo ko. No? And hindi na namin nakita yung lolo namin. No, hanggang ngayon, at yung tatay ni mama, hindi niya na rin nakita.
And she was the only daughter, you know, of my grandmother. At ngayon, ayun, hanggang ngayon, patuloy na naghahanap, pero hindi na natin nahanap, pero yung longingness to a father figure is really, really depressed. Totoo, napaka-importante po nun. Oo. Kasi ako naman, yung kasama ko naman sa bahay ay yung lolo ko rin. So parang siya rin yung tumayong tatay ko. Napakalaga naman. Kung wala ang tatay, you look for a father figure. No, na yun dyan talaga, maaaring ipadama sa iyo ang tunay na pagmamahal ng isang ama. No? Maaaring kamag-anak, maaaring kaibigan, no? Maaaring Diyos din, no? He can love us unconditionally. And last is to reform your life. Maidagdag ko lang po dun sa forgive your father and your mother kasi napaka-importante po nung communication. Katulad sa, halimbawa sa aking nanay, kailangan magplano tayo ng heart-to-heart talk kasi katulad nga po noon, nung sa akin, isa sa mga pinaka-importante dito yung tinatanong ko kasi siya, ano ba ang nangyayari sa kanya nung ako ay nasa loob ng kanyang sinapupunan. Nung tinanong ko yun, ang sabi niya, hindi pa raw siya handa na mabuntis sa akin dahil nga yung kapatid ko ay maliit pa at inaalagaan. So nung nalaman ko yun, unwanted child pala ako. Kahit masakit siya, pero tinanggap ko yun. Na mas lalo kang naunawaan ang aking nanay na may mga paghihirap din siyang pinagdaanan at tapos nung pinapasuso niya ako, laging nag-aaway yung nanay at tatay ko, nagbabatuhan sila ng kung ano-ano habang ako'y pinasususo. Kaya sabi ko nga, na-absorb ko na yata lahat ng sakit galit ng aking ina. Kaya sabi ko, kaya pala ang tingin ko sa sarili ko, mahina ako, wala akong kakayahan, ganon. Yun, kasi sabi nga nila, makakapag-move on lang naman tayo kapag bumalik tayo dun sa dulo, dun sa pinagmulan natin, para makadiretso tayo dun sa ating pupuntahan. Ayan. Napakaganda, no? At yung pray unceasingly, prayer will really help us to discover a lot from ourselves, no? At gusto ko lang i-quote yung sinabi mo sa conclusion, no? There can be great happiness if we will allow God to rule our lives. God helps those who help themselves. There is hope. Offer everything to Him, and you will feel relief, especially when you carry a heavy load. Those stressful situations will pass. Have a positive outlook and believe in the good news. Believe that your life will change because there is somebody out there believing in your true worth as a person. And nabasa ko rin dito sa profile ni Miss Marilyn Arayanata, no? Na meron din siyang libro, itong Hope Boosters for Fired Up Souls, at yung column niyang Inspire and Equip for Tempo. Ano po yung nakapaloob din dito sa libro ninyo, Hope Boosters for Fired Up Souls? Uy, nakasali pa ang libro ko. Salamat po. Itong Hope Boosters for Fired Up Souls, ito po ang part ng aking proactive stance to preventing suicide and depression. Okay. At makakatulong po ito, no? Malaki po. Kung open yung magbabasa. At kung i-apply niya yung tips na nakapaloob. At ang laging tanong ng ating mga kapanalig, saan po ba maaaring bilhin itong Healing and Happiness for Wounded Children? Ayun, available po ito sa selected national bookstores sa Bacoor, Rosario, MOA, Mega Mall, Greenbelt at sa Glorieta. Ayun, available din po to sa branches ng St. Paul's at ganoon din po sa Pandayan Bookshop. Ayan, supportan po natin, ano, lalo na sa St. Paul's Bookstore. Galing po ako dyan sa Society of St. Paul, kaya ipinapromote ko po yan sa lahat ng St. Paul's Bookstores nationwide. Available pong librong Healing and Happiness for Wounded Children. Magkano po itong librong ito? Ang halaga po nito ay 199 sa St. Paul's po. Pero iba po kasi sa National Bookstore. Okay, magkano po? 240. 240, pero napaka
mura na po nito mga kapanalig, ano? At ilang pages lamang po ito. 105 pages. At maaari nyo itong basahin. Isa-isang upuan lamang, ano? Tama At po. it will really help you a lot and you will treasure it a lot, ano? At basahin po natin ito. Bumili po tayo sa lahat ng mga St. Paul's Bookstore, sa lahat po ng mga bookstores nationwide, national bookstores, lalo na dito sa Metro Manila, at piling pa po mga bookstores nationwide. Bumili na po kayo, ano, ang Healing and Happiness for Wounded Children ni Miss Kathleen Bautista. Ayan, meron po ba tayong mga book launching pa sa iba pang mga lugar? Publish na po yan. Bali, nakalabas na po. Wala na po kaming book launching. Pero sana po supportahan niyo po ang Healing and Happiness for Wounded Children. Lalong-lalo na po dun sa mga katulad ko na galing sa broken family. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Sabi nga habang buhay, may pag-asa. At kailangan lang po nating tulungan ang ating sarili. Sa aklat po na ito, tutulungan po kayong maproseso ang sarili nyo para makamit po natin yung totoong healing and happiness na manggagaling sa ating Panginoon. Maraming salamat, Miss Kathleen Bautista, at syempre sinamahan din tayo ni Miss Marilyn Arayanata. Meron po ba tayong muli paalala sa ating mga tagapakinig? Miss Marilyn. Ako muna po. Tulad ho ng nakita natin, kahit na pala galing sa broken home, pwede pa rin makakita ng pag-asa. Yes. Pwede pa rin makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang buhay, maging productive na miyembro ng komunidad. Tulad ng author ng Healing and Happiness for Wounded Children. Sige, okay. Aminin natin, pag galing ka sa ganoong background, masakit, nakakagalit, ang daming issues. Pero, pag inamin mo yung sakit, tapos humingi ka ng tulong sa Diyos, marami palang pwede kang magawa kahit na wala yung magulang mo. Ayan. Ayun, life goes on. Huwag mo tayong mawawala ng pag-asa. Thank you po Miss Marilyn at Miss Kathleen, at patuloy po natin i-endorso ang aklat na Healing and Happiness for Wounded Children. Nasa labas na po at available na po sa lahat nating mga bookstores nationwide at sa lahat ng mga St. Paul's Bookstore. Yan ang St. Paul's talagang nakakaano na sa akin, dami ng utak Siyempre, binabati ko rin lahat ng mga Pauline congregation. Siyempre, ang Order of Carmelite at siyempre yung mga missionaries natin, Carmelite missionaries natin. Magpatuloy sa ating pagmimisyon, at kahit di tayo tinawag sa pagmamadre, pagpapare, ay tinatawag tayo maging mabuting Kristiyano. At yan po mga panalig, sa ngalan pa rin po ni Brother Bernard Factor Canyaver, alam ko po yung nakasama kapanalig Romeo Ojero II, at nangiiwan po na isang paalala sa inyong lahat. Sumainyo ang katotohanan.